nyo, 3 araw na lang at darating si Padre Antonio. Dapat matapos natin ang kapilya bago siya dumating. At siguraduhin ninyo maging maayos ang lahat. Opo, Don Miguel, aayusin ko po ang butuan. Dala ko lang po yung mga pako na nagmula sa lumang kulila. Mag-i-record na kayo sa bahay. Ako na po sa mga poste at pintuan. Basta tulungan na po ako ni Andres sa pagbubuhat ng mga kahoy. Oo naman, Juan. Sanay na ako sa ng trabaho. Gusto ko yung pagkain sa hapon. Kaya ko yan. Ngayon, lalaki dapat ang mga nagtatrabaho ng mabigat. Ang mga babae na sa bahay, nag-aalaga ng bata. Diba, Don Miguel? Tama ka, Ramon. Ang babae dapat na nanatili sa bahay. Maayos ang bahay, maayos ang pamilya. Kung lalabas kita, sa ikasali ko sa atin. Sino maghahanda ng tanghalian? Sigurado magtulong tayo lahat. Minsan, naiisip ko, ano kaya pakiramdam ng pungasa ng mga dasal ni Padre Andrea? Luisa, kung kaya sabihin ng kalakal, hindi tayo pinapayagan. Ang mga babae tayo sa gawaing bahay lamang at hindi sa mga salita ng simbahan. Pero bakit ganun, Maria? Pare-pareho lang naman tayo ng buka. Kaya rin naman natin matuto, di ba? Inaano naman, Rosa, baka marinig na ni Don Miguel ang padre. Baka mapagalitan pa. Pero totoo naman yung sinabi ni Rosa. Hindi naman masama ang matutong magbasa. Ako nga rin, gusto ko rin matutong magbasa. Pero kaunti lang. Ganang araw naman, natutuwa ako mabalang sa paggawa ng pamilya. Hindi ko ang tanggal. Nakababaan mo, ay kagawag ng Diyos. Ang mga kapalunan ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Tulad ng simbahan sa Panginoon. Oo, Padre. Dito po sa aming bahay, sinusunod po namin ang mga araw. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho. Ang mga babae naman ay masunurin at ang mga trabaho. Tama po yan, Padre. Amin pa lang yan, bihira na lang ang babae. Marunong basta na may dangal at paggalang. Mabuti na lang at may katulad ni Maria. Si Maria nga po, Padre. Mabait, masipag at tahimik. Hindi na kailangan sabihan, alam na agad ang gagawin. Ginagawa ko lang ang nararapat, Padre. Kung ganyan sana ang mga babae, walang gulo dito sa ating baryo. Tama, ang problema lang minsan, ang mga kababayan na masyadong mausisa. Ang hindi nila alam, may mga bagay na hindi nila dapat kailangan malaman. Pero bakit naman gano'n? Hindi ba natulungan ang ibigay ng Diyos? Pero bakit sa akin? Elena, huwag kang magsalita ng ganyan. Minsan, ang pagtatanong ay mas nakakapahamak at hindi nakakatulong. Huwag ka mag-alala, anak. Darating ang panahon na magkakaroon ng Diyos sa mga babae. Hindi man ngayon, pero balang. Padre! Narito na po si Diego. Kaya po ang parang gusto ko dito sa kumpento. Pagbigyan na. Ang karunungan para sa susunod. Pagulin mo lang ang pag-aaral. Opo, Padre. Gusto kong matutong magbasa ng ating Espanyol. Kada araw, makakalinis ang puro rin sa ako. Mabuti na kain na na. Pinagpatuloy pa ang tuwal sa simbahan. Tuloy ka na ba? Aba, Diego, ipagbagin mo yan. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na mag-aaral. Gamitin mo tama. Oo nga, anak. Mabuti mo. Baka ikaw na magdadala ng bago kung ano naman sa ating baryo. Lagi sila ang natututo. Kami, nakakilig lang. Pero kaya namin matuto. Kahit walang tuturo. Yan ako, yan ako pagkakita ko ni Padre. Hindi ko naman sisirain. Gusto ko lang maramdaman yung pakiramdam na may hawak ng kanunduan. Darating din ng araw, maririnig din ang aming tinig. Para bang may ibig sabihin ang mga tingin nila? Iba ang nangingin ng mata ni Elena. Kaya nga, Andres. Ano ang babae lang yan? Siguro ang makapagod sa problema ang tao. Ngayon minsan, ang sarili ka, ito ba yung may mga lalo na? Sa ilalim ng katahimikan, unti-unting sumibol ang pagnanais na makalaya. Sa mga babaeng pinatahimik, doon nagsimula ang tinig ng pagbabago. Noong panahon ng mga Kastila,
tahimik ang boses ng mga kababaihan. Sila'y itinuring na tagapag-alaga ng tahanan, hindi ng lipunan. Ngunit pagdating ng mga Amerikano, nagbukas ang bagong liwanag, ang edukasyon. At dito nagsimulang magising ang kaisipan ng bawat Pilipino, na ang katalinuhan at kakayahan ay hindi nakabase sa kasarian. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong panahon ng mga Amerikano ay binigyan tayong lahat ng pagkakataon upang matuto, hindi lang mga lalaki, kundi maging mga babae. Ito ay simula ng bagong pag-asa para sa ating lahat. Nang dahil sa edukasyon, natutunan natin ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Sir, hindi po bang sabihin maaari naman matuto o mamuno katulad ng mga lalaki? Tama kami yan. Hindi lamang ng mga lalaki ang maaaring matuto at mamuno, maging ang mga babae o hindi. Teacher, naalala ko po yung pag-ibigay sa akin ng pagkakas ng mga kasigan. Sabi ng mga private, ang babae ay maaaring pagkakas. Kaya, ano ang habang ang mga lalaki ay patuloy ay pagkakas. Tama. Dati, ang tinuturuan lang, puro lalaki. Ngayon, tutuloy na rin tayo dahil sa mga babae. Mas magaling pa nga sa akin si Mia eh. Ngayon ko lang naramdaman na may saysay rin ang aming boses. Hindi na kami tahimik katulad ng dati. Dahil nagkaroon na din kami ng kalayaan para mangarap. At masabi ko ba, ito na ang simula ng tunay na pagpapag teacher. Tama sa Ivan. Nagpapantay sa mga Pagay din ang respeto, kababaihan, at sa kalalakihan sa ating bansa. Dapat natin pagpatuloy ang ganito pag-isip na ang katalinuhan at kakayahan ay hindi nakikita sa sariyan, kundi sa ating pagkatao. Oo, tulad ng klase ng Pilipinas, siguradong mas uunad tayo sa lipo na marunong hindi bibigay ng kantayan ng pagkatao. Yan ang gusto ituro ng bagong edukasyon, ang pagbubukas ng isipan at pagrespeto sa bawat isa. Ang pagbubukas ng mga Amerikano ng edukasyon para sa babae at lalaki ang naging unang hakbang upang magkaroon ng pantay na respeto sa kanila. Sa mga silid-aralang tulad nito, nagsimulang sumibol ang gender fairness. Ang mga kabataang babae ay hindi na nanatiling tahimik. Natuto silang magsalita, mangarap at makipagsabayan. At ang mga kalalakihan natutong makinig, rumispeto at tumulong sa pagbabago. Ilang taon nang lumipas, ang mga dating batang babae sa silid-aralan ay naging mga guro, manunulat at tagapagsalita. Unti-unti, narinig na rin ang kanilang boses sa lipunan. Hindi ko akalain, mga guro na pala ang dating ng babae. Nakakatawang isipin, ay mas nasabi lang ang aking mga babae. Salamat, Ronnie. Noon hindi kami pinapakinggan. Ngayon, may pagkakataon na kami magturo, magpayo, at tumulong kung tubig ang kami bukas ng mga kabataan. Tama, kapag ang babae ay edukasyon, mas lumalakas ang bawat pamilya at mas lalong higit ang unay ng bayan. At ngayon, basta patunayan na ang mga kababaihan ay hindi para lang sa bahay, kundi para sa pagbabago. Hindi na kasi ito katulad ng nakaraan. Ang respeto ngayon ay hindi na nakabase sa kasalanan, kundi sa dedikasyon at kakayahang magbigay ng serbisyo para sa bahay. Pagsintuloy na hindi may kwenta ang hindi sinabi ng mga sigaw ng babae, malayo nakakapasok sa paaralan, talagang nakakakuha sila. At ngayon, napatunayan natin na ang tunay na pagbibigay ng respeto ay wala sa kasalanan, kundi sa kung sino at ano tayo. Ngayon ko lang mas naunawaan na ang layo ng edukasyon ng pamahalang Amerikano ay mga kapantay-pantay. Ngayon ko lang ito nakikita. At tinandiwan ng bagong panahon. Ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Masaya ako sa malaking pagbabago sa pagkilala sa pagitan ng lalaki at babae. Talagang nakakatuwa. Yan ang bunga ng edukasyon upang buksan ang isipan. Ang dating hilig lamang ng lalaki na nalulunod, ngayon sa kanya bumibigkas ang hilig ng babae at lalaki para sa kanya. Sa panahon ng mga Amerikano, nagsimulang magising ang ating mga isipan. Ang edukasyon ang naging sandata
laban sa kamangmangan at diskriminasyon. Dito unang nakita ng Pilipino na ang pagkakapantay-pantay ay daan sa katarungan. Mula sa katahimikan ng mga ina hanggang sa boses ng mga anak, nagpatuloy ang laban para sa pagbibigay ng oportunidad sa parehong kasarian. At dito nagsimulang umusbong ang patas na pagkilala sa bawat isa sa ating bansa. Noon, iba pa talaga ang takbo ng mundo. May mga gawain daw na para lang sa lalaki at may mga bagay na para lang sa babae. At yung mga taong hindi pasok sa nakasanayang kasarian, madalas hindi tinatanggap. Pero, gaya ng sabi nila, change is the only constant thing. Uy, Queen, salamat ha. Pagka nagdala ng mga books, akala ko lumubuhat lang isa eh. Seryoso, parang di mo ako kilala. Mas mabigat pa kayo tumutulog ko sa GC. Uy, ate natin lang yun. Good morning, everyone! I got your coffee, Queen. Ay, wow, thank you. Okay guys, ready na natin yung presentation para makasimulan na tayo. Uy, Queen, muna mag-present natin natin ha. Baka sinusunod yung masaya na eh. Sure, no problem. Nice. Karina, ito na mo nag-set up. Kami malo naman. Okay, alright. And that's the end of our presentation. Yes sir, pero gusto ko sa akin sinis ka rin natin siya with music gumawa sa data galing. Habang patuloy silang nagtutulungan, unti-unti ring nagbabago ang mga pananaw ng tao. Dati, may hangganan pa sa pagitan ng babae at lalaki, pero ngayon, lahat pantay, lahat may boses. At dito nagsisimula ang bagong kwento ng isang mundong may respeto at pagkakapantay-pantay. Sa mundong patuloy na nagbabago, makikita na rin ng respeto kahit sa mga simpleng lugar, gaya ng isang cafe. Dati, madalas, pinagtitinginan o pinagtatawanan ang mga taong iba sa nakasanayan. Pero ngayon, normal na lang. Bag po? Go ahead, sir. Welcome po sa Rins Cafe. Have a good day. Thank you very much. Waiter, please. Yeah. Anything different? Anyways, can I have a latte and two cups of coffee? At galang din ako naman sweet or super latte with 5%. What will be your 56 pesos, sir? Waiting time is 10 minutes. That will right, sir? Take it, take your time. Thank you, sir. I hope you enjoy your stay. Yeah, of course. Sa simpleng respeto at ngiti, makikita ang pagbabago. Ngayon, pantay na ang lahat, saan man, kanino man. Sa panahon ngayon, pati sa mga propesyon, nagbabago na rin ang pananaw ng mga tao. Ang mga trabaho na dati ay may label na pang lalaki o pang babae, ngayon ay pantay na, gaya ng pagiging Kasi isang ko talaga yung mga pulis. policeman. Ang tapang nila eh. Parang gusto ko maging katulad nila parang araw. Actually, pre, ayaw na tawag sa mga ay police officer. Hindi na talaga policeman o policewoman. Kasi kahit babae o lalaki, pareho lang ang tungkulin. Yan, di ba yan ang pinag-aral natin sa God? O nga pala no, maganda pakinggan, pantayan na day. So, gusto ko maging police officer. Ayan, yan ang spirit. Walang gender sa pagiging matapang.
May ibang trabaho din pala, hindi iba ang tawag. Oo naman. Tulad ng chairman dati. Chairperson na ngayon. O kaya yung construction. Na naging construction worker na. Pangkalahatan na talaga yung tawag. Oo. Tara, baka maliit pa tayo. Tapos na rin na maglaro eh. At sa simpleng pagpalit ng isang salita, nakikita natin ang malaking hakbang tungo sa respeto at pagkakapantay-pantay.